let's study God's Word. Holy living. Okay? Holy living, at ito ay pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng unang liham ni Peter. At pinag-aaralan natin ang 1 Peter, and we are still in chapter 1, but we are happy that we are able to really delve efficiently and clearly, I hope, sa mga talata na nandyan ho sa liham mo na yan. And ngayon ho, we are in verses 13 to 21 of the first chapter of 1 Peter. So, please join me. Sundan niyo ako sa inyong mga mata as I read 1 Peter chapter 1 verses 13 to 21. Wherefore, gird up the loins of your mind. Be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance, but as He which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Because it is written, Be holy, for I am holy. And if you call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, who by Him do believe in God, that raised Him up from the dead, and gave Him glory, that your faith and hope might be in God. Tayo po ay dumulog sa Diyos sa panalangin muli, humingi ng gabay niya as we study these verses. Lord, we praise you for the chance that you have given us again to study your word. May you give us wisdom. May you guide us, Lord. May the things that you have, the treasures that you have placed, Panginoon, behind the words of the verses that we have read, Panginoon, mahuli ho namin yung treasure na yan. Makuha ho namin at maging tunay na treasure din sa buhay ho namin. So guide us, Lord. And ako, Panginoon, I again declare to you and to your people that I am a sinner, and Lord, I am not worthy to speak your word to your people, but Lord, your grace was made available through the death of your Son Jesus Christ and Him rising from the grave after 3 days. That grace is what I am tapping at, Lord, asking that be poured on me, so that I might deliver your word to your people this morning. Guide me, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. In the first chapter po ng 1 Peter, yung first part ng chapter na yan, merong mga importanteng pinaalala sa atin si Peter. We were exhorted by Peter to live in hope. Tandaan niyo yan. Mabuhay sa pag-asa. Okay? And in this part of the first chapter of 1 Peter, merong bagong exhortation sa atin. Merong bagong paalala ho sa atin. Yung una, ang paalala, mabuhay sa pag-asa. Dito ho, ang paalala ito, mabuhay sa kabanalan. Live in holiness. Living in hope ang una, pero this time, ang exhortation is living in holiness. Actually, alam niyo ho ba, these two, living in hope and living in holiness, always go together. As you can see in 1 John chapter 3 verse 3, ano sabi niya? Every man that hath this hope in mind purified himself even as he is pure. Makikita nyo, living in hope and living in holiness, you cannot separate those two things. Sa isang tunay na anak ng Diyos, pareho
nandyan dapat nakikita sa buhay natin yan. Na una, nabubuhay ho tayo sa pag-asa. Pangalawa, nabubuhay ho tayo sa kabanalan. Hindi ho tayo tunay na nabubuhay sa pag-asa kung hindi rin tayo nabubuhay dun sa kabanalan. Ang totoo, wala pa kayong pag-asa kung hindi nakikita na nabubuhay tayo sa kabanalan. At hindi rin ho kayo pwedeng mabuhay sa kabanalan kung wala kayong una nung pag-asa na nanggagaling kay Kristo. So those two will always go together. So hindi mo pwede talaga sabihin ng isang tao that he is already a child of God because he has this hope already in Christ, but you don't see that person living in holiness. Hindi mo pwede sabihin yun. Dahil itong dalawang bagay na to laging magkasama. 1 John 3:3 again, every man that hath this hope in him purified himself even as he is pure. There are several reasons for a Christian to live in holiness. Meron hong ilang mga dahilan na sinabi si Peter sa binasa ho natin kung bakit tayo dapat ay mabuhay sa kabanalan. Although ang realidad, because we are still in a fallen world. Nandito pa rin tayo sa mundo na to na sinumpa ng kasalanan. At tayo ay nasa katawan pa rin. Nakasamang nasumpa. Okay? It is so difficult to live a totally holy life. Napakahirap po na mabuhay ng banal sa lahat ng pagkakataon. I hope that you have experienced that, you have known that already. Kahit na anong pilit natin, dahil nandito tayo sa buhay pa rin na to, napakahirap po, di ba? At least, glory to God, because our standing, we are already justified. We are made pure by the sacrifice of Christ. But living this life on a daily basis, you understand, you know that it's so hard to live a totally holy life. Pero kahit na ho yun ang realidad, we still have so many reasons why we should strive to live in holiness. Meron hong napakadaming reasons. Another thing is that when we are called to live holy, isang source of comfort. Alam nyo, mahirap mabuhay ng banal. But we are called by God to live holy. Alam nyo ba, isang comfort, yung katotohanan na alam din ng Diyos na para sa atin, that's so difficult to do. Alam niya na para sa atin, mahirap din talagang mabuhay na banal. Kaya nga ho, ang emphasis actually is to have a different type of lifestyle. Yun ho ang actual na call to live holy. Change the lifestyle that you have had before. Yun ho ang sinasabi ng verse 14. Sabi ng verse 14, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance. Sabi nga, yung fashion ng buhay ninyo, dapat hindi lang katulad ng sa former na buhay ninyong makasalanan. Ang call po ng holiness sa atin, to have a different lifestyle. To have a totally different kind of lifestyle from the lifestyle that we had before we became children of God. Like for example, kung bago tayo maging anak ng Diyos, pagkalinggo, imbes na nasa bahay-sambahan ka na sumasamba sa Panginoon, nasa loob ka ng sabungan, iba na. Andito ka na ngayon sa church pag Sunday. Pero hindi ka diretso sa sabungan pagkatapos ito. Hindi dapat gano'n, ha? At actually, ang ginawa mo, you have set in your mind that itong araw na to I give to the Lord in worship of Him. Hindi lang yung katulad na activity mo on a Sunday. Okay? Different na yung lifestyle mo. And the change lifestyle is not only on a Sunday. You change lifestyle, kung dati tayo ay, sabi sa'yo, parang Armalite ang mga bibig natin sa mga pagsasalita ng mga hindi magagandang mga expressions. Okay? Ngayon, pag nagsalita tayo, nakikita na nagiging banal din ang ating pagsasalita. Okay? Kung dati ang expression mo ay
mura, ngayon ang expression mo, John 3:16. Yung tipong makadyos na yung lumalabas sa bibig ninyo na yung mga nakakakilala sa iyo, before ka maging Kristiyano, kitang-kita niya yung pagbabago ng buhay mo. You know ang point ng verse 14, not fashioning yourselves according to the former lust. Sabi niya, hindi na katulad nun ha. There should be a change of lifestyle. Now, let's go to the reasons na meron na binigay ni Peter for us to live in holiness. Number 1, the glory of God. That's the first reason that Peter gave. Kaluwalhatian ng Diyos, the glory of God. Yun ang unang-una. Ano ang sinabi sa verse 13? Wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Alam niyo yung revelation of Jesus Christ, okay? That is the glory of God. Yung glory ng Panginoon, kaluwalhatian ng Panginoon. Alam niyo, sa ating mga anak ng Diyos, we already see the glory of God in our lives, right? Yung lang pagbabago ng buhay natin, glory ng Panginoon yan eh. Pero alam nyo, yung mga mundong makasalanan, hindi nila nakikita yung glory ng Diyos. Kaya nga, ano ang na-experience natin bilang mga Kristiyano? Okay? Sa kabila ng ginagawa natin, kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, nakukutya pa tayo. Why? Because they don't see the glory of God. But someday, they will see the glory of God. Pag bumalik na ang Panginoon dito, they will see the glory of God. You will be vindicated. Kung kayo kinukutya dati dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, alam nyo, walang ibang makukutya pag bumalik si Kristo, kundi sila. We will all be vindicated. So, ang isang first reason that should motivate us to live a holy life is yung glory ng Panginoon. A true child of God, you must understand, is forward-looking. Ang isang tunay na anak ng Diyos, kailangan natin maintindihan ang ating paningin ay nasa future. He is not motivated. The true child of God is not motivated by the past. Hindi ka na motivate nung nakaraan. Hindi ka nga na motivate nung sa kasalukuyan. Kundi, ang motivation natin ay yung ipinangako ng Diyos na mangyayari sa future. Every Christian must live by the anticipation of Christ's return when God reveals Him in all His glory. Yun ho dapat ang ating anticipation. Doon ho dapat tayo na-excite. Doon ho tayo dapat na-excite na pag ni-reveal na ng Ama si Kristo, pag bumalik siya rito, kasama tayo. Yung pinagtatawanan dati dahil sa pananampalataya, mukhang kakilala ko yung kasama ni Kristo na bumababa mula sa langit Abay, si Nanay Rosie yun si Nanay Feli yun Hindi mo ba nakaka-excite yun? There will be a day when we will be vindicated for the faith that we have right now. We're not saying that because of the glory of God that will someday be revealed, a Christian does not anymore get disappointed in life. Di ko sinasabi yun. Na dahil sa yung nag-aabang na pangyayari na pagbalik ni Kristo, tayo mga Kristiyano hindi na tayo nadidisappointed sa buhay na to. Alam nyo, tao lang tayo. Tao lang tayo at nandito pa rin tayo sa mundo na sinumpa. But what we are saying is that you have a big reason, despite of the disappointing circumstances in our lives, we have a big reason not to stay disappointed and to fight the feeling of disappointment. You know, sinasabi natin, you will get disappointed. You will get disappointed. Dahil natin si Brother Mark, nung wala yung cellphone mo, you got disappointed, right? Gusto niya mag-suicide. You will get disappointed. Nung kami ho'y nasiraan ng sasakyan sa NLEX, I got disappointed. Lalong-lalo na makita ko,
1 kilometer away, Pulilan exit. Yung 1 kilometer ho na yun, papunta dun sa exit, ang halaga ho nun 1,600 pesos na to. Konti na lang eh. Sabi ko nga kahapon, nagjo-joke kami kay Teacher Roda, kung 100 meters na lang, nasa exit na kami, ay sabi sa inyo, palapain ko sa Ruby, tulak mo na, 100 meters na lang. Sayang yung 1,600. Laman siya din yun. Alam nyo, bilang anak ng Diyos, we get disappointed. But, you have a big reason not to stay disappointed in life. Not to have that frowning face. You have a big reason to fight that disappointment because you know this disappointment are temporary. Someday, when God's glory is revealed, disappointments will be a thing in the past that will not happen anymore for you. The glory of God. This is the reason why there should be no Christian who is defeated in this life. Yun ang dahilan kung bakit walang Kristiyano dito sa buhay na to ang talo sa buhay na to. Dahil wala hong talo sa isang Kristiyano because again, katulad ng message last Sunday, everything was preordained by God to happen. And not just preordained to happen with a godly purpose. Right? That's with a godly purpose. Verse 13 gives us a picture how we should anticipate the revelation of Christ's glory. Binigyan mo tayo ng picture ng verse 13 kung paano natin inaabangan yung kaluwalhatian ng Diyos na darating. First, sabi niya, geared up the loins. With geared up loins. Ano ho ba ang ibig sabihin niya? Ito ho ay isang picture. Nakakita na kayo ng mga picture ng mga Hudyo nung panahon ng mga disipulo nila Christ, di ba? Hindi naman ho sila nakapantalon, nakatulad natin, tapos ganito ang forma, di ba? All of them, anong suot nila? Robe. Alam niyo ho, ang picture na binibigay dito ay yung isang Hudyo na naka-robe. Okay? Paano ho naka-close ang robe? Paano ho kino-close ang robe? Di ba? Nakaganyan, may tali. Ano ho ang mangyayari pagka kayo na naka-robe, Hudyo kayo noong time na yon, kayo naka-robe, tapos meron kailangan gawing biglaang action, tapos hindi nakatali yung robe ninyo. Hindi kayo maka-act kaagad, di ba? Ano pang unang gagawin nyo? Aayos yung robe nyo, saka nyo pa itatali. Ano ang sinasabi sa atin dito? Geared up the loins. Ang sinasabi, ready ka agad dahil nakatali na yung robe. Nakapwesto na, nakaayos na ang robe. Kaya when action is needed, you can act right away. Yun yung picture na sinasabi rito. In the same way, Christians must have disciplined minds. Dapat, yung geared up the loins sa atin, bilang Christian application niyan, ganito. Nakadisiplina na yung ating mga isip, yung ating yung pagkatao natin naka-ready. Okay? At walang maghihinder sa atin sa lalong paglago sa ating Christian life. Whenever there are opportunities for us to grow, we are always ready because we have disciplined minds. Ano ibig sabihin disciplined minds? Nakatuon ka kay Kristo. Nakatuon ka sa salita ng Diyos. Okay? He wants us to progress. God wants us to progress in the Christian life. Gusto ng Diyos na lumago tayo sa ating buhay Kristiyano because gusto niya na pag dumating siya, ready tayo. Okay? Ulitin ko, gusto ng Diyos na lumago tayo sa ating buhay Kristiyano dahil ang gusto ng Diyos, pag dumating si Kristo, ready tayo. Okay? A person who is looking for Christ's return
is more predisposed to obedience because he does not want to be found of Christ in unfaithfulness when he is revealed. Ito ho, gusto ba natin na abutan tayo ni Kristo pagdating niya? Abutan tayo na walang katapatang nakikita sa atin? Hindi ho. Ang gusto ho natin pag dumating si Kristo, matagpuan tayo tapat. Yun ho ang ibig sabihin ng with geared up loins. Nakaready tayo. Ayos tayo. Okay? Ayos yung pananamit natin pagdating ni Kristo. So yun ho, una, example, kung paano tayo mag-anticipate ng glory ng Panginoon. So ano yung sumunod? Be sober. Okay? Be sober. With sober minds. Ano ibig sabihin ng with sober minds? Ang ibig sabihin ho, tayo ho ay, magandang umaga po, tayo po ay merong mga kalmadong pag-iisip, steady at nakokontrol na pag-iisip. Ang picture ho, ito naman, yung lasing at saka hindi lasing. Alam mo natin na yung lasing, hindi niya alam ang ginagawa niya. Tama? Pero yung hindi lasing, conscious siya sa ginagawa niya. Ang punto ho dun sa with sober minds, ganito. Ang punto ho niya, a Christian with a sober mind is someone who is not perturbed by the difficulties of life. By the difficulties of life. Ano ibig sabihin? Not perturbed by the difficulties of life. Sabi ko sa inyo, nadidisappoint tayo. Pero, hindi tayo nabubuhay sa disappointment. Kasi alam niyo, pagka ang thinking lang natin ay, ang hirap-hirap ng buhay ko. Alam niyo, hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Kasi iniisip mo na lang yung hirap na pinagdadaanan mo. Okay? Hindi ka ngayon sober ang mind. Hindi ka ngayon nakatuon kay Kristo sa Panginoon. Okay? Ang nag-i-influensya sa iyo, yung difficult na pinagdadaanan mo, parang dun sa lasing, ang nag-i-influensya sa pag-iisip niya, yung alak. Di ba? Yung epekto ng alak. Ang gusto ng Diyos, with sober minds, ang gusto ng Diyos, yes, may difficulty sa buhay nyo, pero hindi yun ang tinatakbuhan lang ng isip nyo. Okay? Hindi lang yun. Ang tuon mo pa rin kay Kristo. We should have sober minds. The fact is, in His mind, sa isang mind ng isang anak ng Diyos, God is coming back to put an end to the cursed world that we have, and that any difficulty we have now is nothing when compared to the glory of God. The glory God will give us when He returns. That should keep us calm. Meron difficulties. Sandali lang yan. Pagdating ng Diyos, end na lahat yan. Yun yung thinking mo. Hindi ka nagdadwell sa mga circumstances. Remember, 1 Peter was written by Peter to Christians who are undergoing extreme persecutions and will encounter more difficult situations. Yun ho ang context ng pagkasulat ng 1 Peter. Ang sinasabi ni Peter, mahirap, diba? Pero huwag yun ang isipin nyo, ha? Huwag lang yun ang iniisip nyo na mahirap, ha? Kasi baka biglang dumating yung Diyos. Baka pag dumating ang Diyos, matagpuan niya tayo, hindi nakatuon sa Kanya. Dahil naubos na ang inyong buhay nung sirkumstansya na sa buhay ninyo. So, with sober minds. And, ano yung pangatlo? Hoping to the end. Tayo, hindi lang tayo with geared up loins, hindi lamang with sober minds, but actually, you're hoping till the end. Meron kang pag-asa na yung pag-asa na yon hindi somewhere along the way na putol, kundi yung hope mo hanggang sa katapusan. Hindi ka nag-give up sa Panginoon. A true child of God will not be totally discouraged by the difficulties of life, leading him to stop hoping in God. Ang tunay na anak ng Diyos, hindi ganon. Sa sobrang discouragement, hindi na nagtiwala sa Diyos. Hindi ka naman totoo eh. Ang tunay na anak ng Diyos will hope till the end. Alam nyo,
Kung hindi ka Kristiyano, I can expect why you will stop hoping on God. Like for example, Charles Darwin. Alam niyo ba ni Charles Darwin even attended a Bible seminary? Charles Darwin na nagturo na walang Diyos, na may theory of evolution, he even studied in a Bible seminary. At alam niyo ba, nung pumunta siya sa Galapagos Island, kung saan niya doon siya nag-observe ng mga hayop doon, at doon niya na-develop yung theory of evolution, yung sinakyan niyang barko, yung sinamahan niyang journey, was actually a missionary journey. Mga missionaries yung mga kasama niya doon. Mga missionaries yung kasama niya doon. Ang sabi nung account, every day they will have worship dun sa pangalan ng barko ay Beagle. Every day may worship doon sa barko na yon habang papunta sila sa Galapagos Island. Okay. At first, Charles Darwin had some semblance of hope sa Diyos. Pero bakit nawala? Bakit nawala yung hope na yon? Which proved na hindi siya talaga tunay na anak ng Diyos. Namatay yung kanyang anak. He questioned the goodness of God. Sabi niya, kung meron talagang Diyos, bakit meron ganitong mga masasakit na eksperyensya? He stopped hoping on God. But the true child of God, even when he is faced by difficulties upon difficulties upon difficulties in life, he will not stop hoping on God. He is hoping till the end. You don't give up on God because you understand that His grace is always ready to be discharged to us whenever needed. Hindi ka tumitigil na nagkaroon ng pag-asa sa Diyos dahil alam mo, pagkakailangan mo na ng grasya ng Diyos, dinidischarge, binibigay ng Diyos yung grasya niya na yun na tutulong sa inyo. We continue hoping on God because we understand that He is the only true hope we have. Patuloy tayong umaasa sa Kanya dahil alam natin siya lang ang tunay na pag-asa natin. So the first reason why we should live in holiness is the glory of God. Second, the holiness of God. Pangalawang reason why we should live in holiness is the holiness of God. Yung kabanalan mismo ng Diyos. Ano mo sinabi sa atin ng verses 14 to 15? Balikan natin. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance, but as He which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Sabi niya, dahil yung tumawag sa inyo ay banal, dapat kayo maging banal din sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Yung buong pagkatao natin. Second reason why we should live in holiness is because God is holy. In verse 14, pinaalalahanan tayo ni Peter of what we are before tayo naging anak ng Diyos. Diba? Sa verse 14, sabi niya, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust. Pinalalahanan tayo kung ano tayo bago tayo naging anak ng Diyos. Okay? He then tells us that should not be the case anymore. Sabi niya, pero hindi na dapat yun ha. Hindi na dapat katulad dati ha. Okay? But instead, you should show yourself to be obedient to the Lord. Sabi niya, hindi na katulad dati na yung lifestyle mo ay suwayin ka sa Panginoon. Ngayon, dahil anak ka na ng Diyos, dapat makita na masunurin ka sa Panginoon. Yun ang sinasabi nung verse na to. Tapos binigay niya yung reason. Kasi yung tumawag sa inyo, banal din. Kaya dapat banal din tayo. The one who now is your father is holy. Yung Father na tinatawag mo is holy, you should be holy as well because you are His child now. Hindi ba pwede na yung ama banal, yung anak hindi?
Dapat consistent. Kung ang ama banal, ang anak banal din. Okay? As His children, we should reflect the holiness of the one that has conceived us anew. Bilang anak niya, yung dahilan kung bakit naipanganak tayo muli, ganun din ang buhay natin. Verse 14 explains to us that the cause of our indulgence to the flesh is ignorance. Ano, diba? Sabi niya, in your ignorance. Ang reason kung bakit tayo ay hindi nabubuhay ng banal dati na hindi pa tayo anak ng Diyos dahil ignorante tayo. Saan tayo ignorante? Ignorante tayo tungkol doon sa Diyos na gumawa sa atin. Ignorante tayo na banal siya, galit siya sa kasalanan. Okay? Pero ngayon, kilala mo na siya, lalong-lalo na sa panahon natin, nabuo na ang salita ng Diyos, mas lalo mo pa siya makikilala, tapos andyan pa yung Holy Spirit na nag-guide sa mga steps mo, dapat alam mo na kailangan mong mabuhay ng banal. We should always remember that sin and our relationship with God do not go together. Holiness and our relationship with God is what goes together. Yung kabanalan at yung relationship natin sa Diyos, yun ang magkasama. Third reason, the Word of God. Yun ang third reason kung bakit we should live in holiness. Salita ng Diyos. Saan napunta yun? Saan nanggaling yun? Tingnan niyo yung verse 16. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Dahil nasusulat. Saan nakasulat yun? Sa salita ng Diyos. Be ye holy, for I am holy. Actually, this is a quotation na ginawa ni Peter from the Old Testament. Naintindihan niyo dapat ho that the phrases, thus saith the Lord, and it is written, those are phrases of authority. Pag nabasa ninyo sa Biblia, it is written, nasusulat, or sinabi ng Diyos, thus saith the Lord. Alam niyo ba, wala akong compromise na binibigay na room yun. Utos yun. It is written, thus saith the Lord. Ibig sabihin, hindi pa pwede ba na konti lang ang sundin ko dyan? Or pwede bang exempted muna ako dyan? Hindi yun. Walang compromise yun. Dahil those are phrases of authority from God. It is written, thus saith the Lord. This means that what follows these phrases, non-negotiable. They should be taken as fact or must be obeyed. Pag sinabi, it is written, thus you should not take the name of the Lord your God in vain. Hindi negotiable yun. Kailangan hindi natin talaga gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. And so when verse 16 tells us, it is written, be holy for I am holy, the declaration should not be taken lightly. Pag sinabi ng verse 16, it is written, be holy for I am holy, hindi dapat natin tinatanggap yung line na yan ng magaan. But instead, dapat magkukos ng takot sa puso natin yan na gusto nating sumunod. Dahil salita mismo ng Diyos yan. The Bible is God's written words. This means that it must be taken seriously. Actually, it must be man's guide in life. The Bible exhorts man all throughout to live in holiness. Sa buong Biblia, ang exhortation, kabanalan. And so, as God's written revelation, that is another reason for us to live in holiness. God's Word. Fourth, God's future judgment. God's future judgment. The fourth reason natin to live in holiness, yung future judgment ng Panginoon. Ano ang sinabi ng verse 17? And if we call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. Sabi niya, ganito ang to rephrase it. Sabi niya, kung ikaw ay tumatawag sa Diyos ng Ama, sino lang kung pwede tumawag ng Ama sa Diyos? Yung mga
anak na niya. Okay, sabi niya, kung kayo, sabi niya, tumatawag kayo na ama, or kung kayo tunay na anak ng Diyos na, yung pag-pass ninyo, yung pagdaan ninyo dito sa mundo na to, okay? Bago pala yun. Yung tinatawag mong ama, kung tumatawag ka ng ama sa Diyos, na siya ay walang respeto sa tao, at siya ay merong hatol na ibibigay sa lahat ng mga ginagawa natin, dapat yung pagdaan mo rito sa buhay na to, may takot sa iyo sa Kanya. That is a paraphrase nung verse 17. Ulitin ko. Kung ikaw, tunay na anak ng Diyos, at yung Diyos na yan, hindi nagre-respeto ng tao, kundi i-judge niya lahat ng ginagawa natin, dapat yung pagdaan mo rito sa buhay na to, may takot sa Kanya. Ganun ho ang pagkasabi diyan sa verse 17. God's future judgment. Every believer will someday face God for His judgment on them. Every unbeliever will someday face God for His judgment on them. Alam niyo ba, nakakatakot yun? Nakakatakot ho yun because the pages of the Bible tells us na sa lahat ng hindi anak ng Diyos, ang hatol po guilty. May sala. Nakakatakot ho yun sa isang hindi mananampalataya. Okay. Pero, but for Christians, alam niyo ba, you don't need to fear yung judgment na ibibigay ng Diyos sa unbeliever because that will not be your judgment. Hindi ho yun ang paghahatol na gagawin dyan. When we became Christians, our sins have all been judged and punished at the cross with Christ. Nung tayo ay naging anak ng Diyos, dahil nagsisi tayo sa kasalanan natin na nanampalataya kay Kristo para sa ating kaligtasan, ito ho ang katotohanan diyan. Lahat ng kasalanan natin ay nahatulan na at naparusahan na doon sa krus kasama ni Kristo. Actually ho, ganito sabi ng Biblia, di ho ba? Lahat ng kasalanan na ginawa sa inyo hindi makakalampas na hindi maparusahan, di ho ba? Pero maaaring tanong ninyo, bakit hindi ko nakikita yung hustisya? Bakit ang ganda-ganda pa rin ng buhay nung gumawa sa akin ng pangit na bagay na yun? Alam mo bakit? May mga kasalanan na ginawa sa inyo ang tao dito sa mundo na to, napaparusahan ng Diyos balang araw sa impyerno, pero merong iba naparusahan na kasama doon sa krus. Lalo na kung ang nakagawa sa atin ng kasalanan ay mga anak din ng Diyos, kasama ng naparusahan sa krus. So naparusahan pa rin. Okay? Pero tayo mga anak ng Diyos, wala na tayong fear doon because that is not the judgment that we will face. Yung judgment natin na ibibigay ng Diyos is a family judgment. Judgment sa pamilya. Okay? Pamilya. Judgment sa pamilya ng Diyos sa kanyang mga anak. Yung judgment na yon, ito ang usapan. Kung meron kang nagawa na hindi tama, parang merit, demerit. Nakagain ka ng rewards, pero nakagawa ka ng ganitong kasalanan, medyo bawas sa rewards. Ganun ho ang judgment that faces us. Okay? Hindi ho yung guilty doon ka sa impyerno. Pero just the same, dapat ho may takot tayo to lose the rewards na meron na tayo. May takot tayo. May takot tayo dahil God's rewards are so precious to us, you don't want to lose that. You won't lose your salvation anymore. That's yours for all eternity. But we still may lose rewards if we are not careful with the life that we live. Okay, and of course, merong part na sinasabi ang Biblia na pwede tayong paluin ng Diyos kung bilang mga anak niya gumagawa tayo ng kasalanan. Ayaw niyo rin yung pagpalo ng Diyos na yun. Peter was sort of telling us na sojourners lang kayo, dadaan lang kayo dyan dito sa buhay na to. Kaya mag-ingat kayo Yung maikling pagdaan niyo dyan, siguraduhin niyo hindi kayo makagawa ng mga bagay where you lose the rewards that you have already gained.
Okay? Yun ang sinasabi sa atin ni Peter. He is sort of telling us, don't focus on what this world is offering. Remember that this is not your home. Home is in heaven for us, and be sure you make your investments there, not here. Yun ang sinasabi sa atin. As we live in holiness here, we secure rewards in heaven, but if we engage in sin here, what should be ours will be removed from us when we as Christians someday face God for His judgment on our works. Okay? And last, okay, yun ang sinabi, okay, number 5. Fifth reason why we should live in holiness. Appreciation and love of God. Panglimang reason kung bakit mabuhay tayo sa kabanalan, para ipakita yung pagpapasalamat natin at pag-ibig natin sa Diyos. So verses 18 to 21, pinaremind kung paano tayo nabigyan ng kaligtasan. Pinaremind sa atin na hindi basta-basta yung reason kung bakit tayo may kaligtasan. Basahin ulit natin. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold. Sabi niya, alalahanin ninyo, hindi binayaran ang inyong mga kasalanan ng mga nasisirang mga bagay katulad ng ginto o pilak. Okay? From your vain conversation received by tradition of your father. Sabi niya, hindi nga yun sa mga tradisyon, hindi naging pambayad yung mga tradisyon ng mga ama ninyo. Pointing out na hindi yung mga ginagawa ng mga kaibigan natin mula sa ibang relihiyon ng mga tradisyon ay yun ang magiging daan sa kaligtasan. Sabi ni Peter, hindi yun ang naging dahilan ng kaligtasan ninyo. Sabi niya, but with the precious blood of Christ. Kaya kayo may kaligtasan ay dahil sa dugo ni Kristo, as of a lamb without blemish and without spot. Again, binibigyan tayo ng picture of what is being done sa Old Testament. Sabi niya, dugo ni Kristo, ang dahilan kung bakit may kaligtasan kayo. Yung dugo na yan ay tigis na para bang isa siyang tupa na inihain, pero itong tupa na to walang kahit na anumang karamihan. Who verily was foreordained before the foundation of the world. Alam niyo ba na itong Kristo na nagsakripisyo sa inyo, bago pa naputong mundo na to, bago pa nilikha ang mundo na to, itinalaga na siya ang magiging tagapagligtas natin. Pero ngayon lang na-manifest, but was manifest in this last days for you. Ngayon na-manifest na siya yung tagapagligtas. Sabi niya, who by Him do believe in God. Dahil sa Kanya kayo ngayon naniniwala sa Diyos that raised Him from the dead. Naniniwala kayo sa Diyos na nagbigay ng buhay muli sa Kanya mula sa kamatayan and gave Him glory that your faith and hope might be in God. Ito ang sinasabi sa atin. I-appreciate. Mabuhay kayo sa kabanalan para ipakita niyo naman ang appreciation ninyo doon sa naging bayad sa kasalanan ninyo na hindi basta-basta yan. Ang sinasabi ni Peter, baka makalimutan nyo, Diyos na pinakamataas ang nagbigay ng bayad sa kasalanan nyo. Buhay niya mismo ang naging bayad sa kasalanan ninyo. Buhay niya na ang halaga ay masigit pa sa ginto o pilak o sa kahit na anumang kayamanan dito sa mundo na to. Siya ang pinakamahalaga sa lahat. Yun ang pinambayad sa inyo. Kaya ang sinasabi ni Pedro sa atin, pakita naman ninyo ang inyong pasasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng pamumuhay sa kabanalan. Yun ang sinasabi ni Peter sa atin. Peter reminded us na ang ating salvation was secured through the sacrifice of Christ. He reminds us na yung plano na si Kristo ang maging tagapagligtas, bago pa man merong nalikha, tinalaga na siya ang magiging tagapagligtas. And because of the realization of the plan of salvation of the Father to Christ, sabi doon, we Christians now believe in God. Sabi niya, ngayon, dahil doon, sa plano na yun, you now believe in God.
The God who raised Jesus from the grave, then glorified Him. And now, sabi niya, because of Jesus' death on the cross, God raising up from the dead, then giving Him glory, we all have the reason, we have all the reason in the world to trust Him and hope in Him. Dahil sa Kanya, sabi niya, your faith and hope might be God. Meron na kayong pag-asa. 5 reasons na binigay ni Peter kung bakit tayo mabuhay, dapat mabuhay sa kabanalan. Ito ho ang tanong sa ating lahat. After giving all of these reasons for us to live holy, tanong, meron pa po ba tayong dahilan para mabuhay sa kasalanan? Meron pa po ba? Sana ang sagot ninyo. Habang nakaupo kayo, nakikinig ngayon, wala. Walang ibinigay na room sa atin ang Diyos para hindi mabuhay sa kabanalan. Appreciation. I believe napakabigat ng huling point. Appreciation sa kabutihan ng Diyos. Hindi niyo babastusin ang kahit na sinong tao na gumawa ng mabuti sa inyo. Tama mo ba? Hindi niyo babastusin yung gumawa ng mabuti sa inyo. Dapat po, mas lalo na ang Diyos. Mas lalo po dapat natin siya hindi babastusin sa buhay natin dahil napakalaki ng ginawa niya para sa atin.